Mga Kairos, mainit na usapan ang sumabog ngayon, at take note, totoong comment ito na kumalat habang sini-celebrate ang ika-16th birthday ni Krista. Dapat masaya, puno ng love at suporta, pero may isang netizen na biglang nag-drop ng mabigat na komento laban kay Mikoy. At doon nagsimula ang lahat. Sa thumbnail pa lang, ramdam mo na ang tension, Mikoy harap-harapang sinisiraan sa birthday ni Krista. Hindi ito simpleng bash, kasi timing pa lang, mapapatanong ka na agad. Bakit sa mismong special day pa ni Krista lalabas ang ganitong klaseng akusasyon? Base sa kumakalat na comment, may mga paratang kay Mikoy na parang pinapalabas na may mali sa kanyang ginagawa. Mabibigat na salita, diretsahan, at walang preno. Kaya naman ang mga nakabasa, lalo na ang Mike supporters, automatic na nag-react. May nagalit, may nagtanggol, at may nagsabing sobra na raw ito. Pero dito tayo maging totoo, sa social media, hindi na bago ang ganitong eksena. Kapag may umaangat, may kasabay talagang kritisismo. Minsan constructive, pero minsan below the belt na. At dito papasok ang tanong, valid concern ba ito ng isang netizen, o simpleng paninira lang? Kasi kung iisipin mo, hindi lang si Mikoy ang apektado dito, pati si Krista. Birthday niya, tapos ganitong isyu ang umiikot. Imbes na puro, happy birthday, napalitan ng intriga at argumento sa comment section. Hindi rin maiiwasan na may ibang tao na mag-iisip ng mali kahit wala pang malinaw na basehan. At yung linyang, Krista Matare daw, isa pang angle yan. Parang unti-unting binubuo ang narrative na hindi lang si Mikoy, kundi pati si Krista ay may issue. Dito nagiging delikado, kasi kapag sabay tinamaan ang dalawa, mas madaling maapektuhan ang image ng tandem nila. Ngayon, bilang viewers at supporters, importante na marunong tayong mag-filter. Hindi lahat ng nababasa online ay automatic na totoo. At hindi rin lahat ng negative comment ay dapat patulan agad ng galit. Minsan, mas lalong lumalaki ang isyo kapag pinatulan ng emosyonal. Pero hindi rin ibig sabihin na tatahimik na lang. May karapatan din ang fans na ipagtanggol ang iniidolo nila, pero sana sa tamang paraan. Hindi yung lalabanan ng panibagong paninira, kundi facts at maayos na paliwanag. Kaya sa puntong ito, mga Kairos, ang tanong, ito ba ay isang isolated comment lang na pinalaki ng social media? O simula na ito ng mas malaking isyu na posibleng makaapekto sa Mike Kris? Sa susunod na segment, sisilipan natin ang reaksyon ng fans at kung paano nila ipinagtanggol si Mikoy, at kung may mga lumabas bang bagong detalye na pwedeng magpabago sa takbo ng kwentong ito. Mga Kairos, dito na talaga uminit ang lahat. Dahil matapos kumalat yung kontrobersyal na comment laban kay Mikoy, hindi na nanahimik ang Mike Kris supporters. Sunod-sunod ang reaksyon, at masasabi mong hati ang opinyon ng mga netizens. May mga fans na diretsahang nagtanggol kay Mikoy. Sabi nila, matagal na raw nilang sinusubaybayan ang kilos nito, at malinaw sa kanila na wala itong masamang intensyon. Para sa kanila, unfair daw na husgahan agad ang isang tao base lang sa iisang comment na hindi naman sigurado kung saan nanggaling. Ang tanong nila, nasaan ang ebidensya? Pero hindi rin mawawala yung ibang netizens na nagsasabing dapat daw pakinggan din ang side ng nag-comment. Ayon sa kanila, hindi raw basta-basta magsasalita ang isang tao kung walang pinaghuhugutan. Kaya imbes na agad ay dismiss, dapat daw tingnan kung may katotohanan ba sa likod ng paratang. At dito na nagkakaroon ng banggaan, depensa versus duda. Habang tumatagal, mas lalo pang lumalalim ang usapan. Yung simpleng comment, naging main topic na sa comment sections, group chats, at kahit sa ibang platforms. May mga naglalabas pa ng kani-kanilang analysis, may nagbabalik ng mga lumang video clips, at may mga nag-uugnay ng kung ano-anong detalye para lang patunayan ang kanilang side. Pero aminin natin, dito na nagiging delikado ang sitwasyon. Kapag nagsimula ng maghukay ng past at mag-connect ng mga hindi naman sigurado, mas lalo lang nagiging magulo ang issue. Pwedeng madamay ang mga taong wala naman talagang kinalaman. At syempre, hindi rin nawawala ang usapin tungkol kay Krista. Maraming fans ang nagsasabi na dapat daw protektahan din siya sa ganitong klaseng intriga. Kasi birthday niya, pero imbes na masaya, parang napasok siya sa isang gulo na hindi naman niya ginawa. May ilan pang ang nagsabi, respeto naman sa okasyon. Kasi kung may issue man, bakit hindi sa ibang araw? Bakit kailangang sa mismong araw ng celebration pa? Ngayon, lumalabas din yung isang posibilidad, na baka may ibang agenda ang nag-comment. Hindi man natin masasabi kung ano talaga,
Pero may mga netizens na nag-iisip na baka may gustong sirain ang image ni Mikoy habang tumataas ang popularity ng tandem nila. Hindi natin kinukumpirma, pero yan ang isa sa mga lumulutang na haka-haka. At habang tumitindi ang diskusyon, mas lalo ring nagiging emotional ang mga tao. May mga fans na nasasaktan, may nagagalit, at may iba na nalilito kung sino ang paniniwalaan. Kasi sa totoo lang, wala pang malinaw na sagot, lahat nasa level pa ng claim at reaction. Kaya mga Kairos, sa gitna ng ingay na ito, mahalagang tanungin natin, hanggang saan ang pagiging supporter? Hanggang saan ang pagiging kritikal? Kasi sa panahon ngayon, isang comment lang pwedeng magpasabog ng malaking issue. At eto pa ang mas nakakakaba, habang walang malinaw na pahayag mula sa kampo ni Mikoy o Krista, tuloy-tuloy lang ang haka-haka. At kapag walang klarong sagot, mas lalo lang lalaki ang apoy. Sa susunod na segment, pag-uusapan natin kung may sagot na ba si Mikoy, o kung nananatili siyang tahimik sa gitna ng kontrobersya, at ano ang epekto nito sa kanyang imahe. Mga Kairos, eto na yung pinaka-inaabangan ng lahat, ang side ni Mikoy. Pero ang twist, sa gitna ng lumalakas na intriga, nananatiling tahimik si Mikoy. Walang diretsahang sagot, walang post na nagde-deny, at lalong walang patutsyada. At dito lalo nagkakahati ang opinyon ng mga netizens. May mga nagsasabi na ang pananahimik ni Mikoy ay tanda ng respeto, lalo na't birthday ni Krista. Para sa kanila, ayaw lang daw niya masira ang espesyal na araw ng dalaga kaya pinili niyang hindi napatulan ang issue. Kung iisipin mo, may punto rin. Kasi kung magsasalita siya agad, baka lalo pang sumabog ang usapan at tuluyang matabyunan ang celebration. Pero sa kabilang banda, may mga netizens na nagtataka, bakit hindi niya linawin? Para sa kanila, habang tahimik si Mikoy, mas lalong nabibigyan ng buhay ang mga paratang. Kasi sa social media, kapag walang sagot, may tendency na isipin ng iba na, baka may tinatago. Kaya eto na ngayon ang labanan, interpretation ng katahimikan. Habang lumilipas ang oras, mas lalong napapansin ng fans ang bawat galaw ni Mikoy. Kahit simpleng post, kahit story, binibigyan ng kahulugan. May nagbabantay kung magre-react ba siya, may nag-aabang kung may ipapaliwanag, at may umaasa na sana magsalita na siya para matapos na ang issue. Pero alam niyo kung ano ang mas interesting. Kahit tahimik si Mikoy, ang mga supporters niya ang nagsasalita para sa kanya. Sila yung naglalabas ng mga past videos kung saan makikita ang pagiging maalaga niya kay Krista. Sila yung nagre-remind sa lahat kung paano siya tumulong, kung paano siya makitungo, at kung bakit siya minahal ng marami. Parang sinasabi ng fans, hindi namin kailangan ng salita, dahil nakita na namin ang katotohanan. Pero syempre, hindi lahat kumbinsido. May ilan pa rin na naghihintay ng diretsahang sagot mula mismo kay Mikoy. Kasi iba pa rin kapag siya mismo ang nagsalita, mas malinaw, mas direkta, at mas makakapagbigay linaw sa lahat. At habang nangyayari ito, hindi rin natin pwedeng kalimutan si Krista. Tahimik din siya sa issue, at patuloy lang sa pag-celebrate ng birthday niya. Pero ramdam ng fans na kahit hindi siya nagsasalita, siguradong naaapektuhan din siya sa mga nangyayari. Kasi sino ba naman ang gustong may ganitong gulo sa araw na dapat pinakamasaya? Dito mo makikita kung gaano ka-sensitive ang sitwasyon. Isang maling galaw, pwedeng magpalala. Isang maling salita, pwedeng magpasabog lalo. Kaya ngayon, mga Kairos, ang tanong, tama ba ang desisyon ni Mikoy na manahimik muna? O kailangan na niyang magsalita para tuluyang malinawan ang lahat? Dahil sa susunod na segment, posibleng may lumabas na bagong detalye o ebidensya na pwedeng magbago ng ihip ng hangin sa isyung ito. At kapag nangyari yun, siguradong mas iinit pa ang usapan. May ilang netizens na nagsimulang i-check ang profile ng nag-comment. At ayon sa mga nakapansin, hindi raw ito first time na nagbigay siya ng ganitong klaseng opinyon sa ibang content. Ibig sabihin, posible na isa talaga siyang critical na viewer o sanay mag-call out ng kung ano ang napapansin niya. Pero hindi pa rin malinaw kung may personal ba siyang alam o base lang sa sariling interpretasyon. May iba rin na nagsabing baka raw out of context ang pagkakaintindi sa sitwasyon. Kasi minsan, isang clip o isang eksena lang ang nakikita ng tao, tapos doon na agad bumubuo ng conclusion. At kapag nailabas na online, mabilis na itong kumakalat kahit hindi pa kompleto ang impormasyon. Habang tumatagal, may mga fans na nagsimulang maglabas ng mas mahinahong panig. Hindi na puro depensa o galit, kundi paalala na maging responsable sa paghusga.
Sabi nila, kung wala pang malinaw na ebidensya, huwag agad mag-label. At dito medyo kumalma ang ibang discussion, kahit papaano. Pero syempre, hindi pa rin nawawala ang tensyon. Kasi kahit may mga nagpapakalma, may mga netizens pa rin na pilit hinahanapan ng butas ang sitwasyon. May mga nagtatanong kung bakit hindi pa rin nagsasalita si Mikoy, at kung bakit wala pang malinaw na paglilinaw mula sa kampo nila. At dito na pumapasok yung mas malalim na realization, ang bilis talaga ng galaw ng social media. Isang comment lang, pwedeng maging malaking issue. Isang opinyon, pwedeng magbago ng tingin ng tao sa isang personalidad. Pero kung titignan mo rin ang kabuuan, parang unti-unti nang nahahati ang narrative. Hindi na siya purely paninira o depensa, kundi naging usapan na rin tungkol sa kung paano tayo mag-react bilang audience. Kung paano tayo mag-verify, at kung paano tayo magbigay ng opinyon ng hindi nakakasakit o nakakasira. At sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling tahimik sina Mikoy at Krista. Walang kumpirmasyon, walang diretsahang sagot, pero patuloy ang suporta ng kanilang solid fans. Para bang sinasabi nila na hindi nila hahayaang masira ang dalawa dahil lang sa isang viral comment. Kaya mga Kyrers, sa puntong ito, nagiging malinaw na hindi lang ito simpleng issue. Isa na itong test kung gaano katatag ang isang tandem sa gitna ng intriga, at kung gaano ka-mature ang audience sa pag-handle ng ganitong sitwasyon. Pero ang pinaka-inaabangan pa rin ng lahat, may magsasalita na ba? O mananatili itong isang issue na unti-unting mawawala ng walang malinaw na sagot? Abangan natin sa final segment, dahil pag-uusapan natin ang posibleng kahihinatnan ng kontrobersyang ito, at kung ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng MyChris. Mga Kyrers, dumating na tayo sa pinakahuling bahagi ng usapan na ito. Mula sa isang simpleng comment na lumabas sa ika-16th birthday ni Krista, nauwi ito sa isang malaking kontrobersya na umikot sa pangalan ni Mikoy at sa buong MyChris tandem. Isang patunay kung gaano kabilis lumaki ang isang issue sa social media. Sa totoo lang, hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na kumpirmasyon kung ano talaga ang buong katotohanan. Walang direktang sagot si Mikoy, wala ring detalyadong paliwanag mula sa kabilang panig. Kaya ang naiwan sa atin, mga opinyon, haka-haka, at kanya-kanyang paniniwala. Pero dito papasok ang pinakamahalagang realization, hindi lahat ng issue kailangan agad husgahan. Hindi lahat ng nababasa ay dapat paniwalaan. At lalong hindi lahat ng naririnig ay dapat ipasa pa sa iba ng walang kasiguraduhan. Kung titignan natin ang nangyari, may dalawang bagay na malinaw. Una, malakas ang suporta ng fans. Sa kabila ng intriga, hindi iniwan ng MyChris supporters sina Mikoy at Krista. Ipinakita nila na hindi basta-basta matitinag ang tiwala nila, lalo na kung wala namang konkretong ebidensya. Pangalawa, malaki ang epekto ng isang salita. Isang comment lang, pwedeng makasira ng imahe, pwedeng magdulot ng gulo, at pwedeng makaapekto sa emosyon ng maraming tao. Kaya bilang netizens, may responsibilidad tayo sa bawat pinupost at pinapakalat natin. Para naman kay Mikoy, ang pananahimik niya, pwedeng tingnan sa dalawang paraan. Oo, may mga gustong marinig ang side niya. Pero posible rin na pinili niyang manahimik para hindi na lumaki pa ang issue, lalo na't espesyal na araw iyon para kay Krista. Minsan, hindi lahat ng laban kailangang sagutin, lalo na kung alam mong wala kang ginawang mali. At para kay Krista, sa kabila ng nangyari, sana hindi natabunan ang tunay na diwa ng kanyang kaarawan. Dahil higit sa lahat, araw iyon ng pasasalamat, pagmamahal, at panibagong yugto ng kanyang buhay. Ngayon, mga Kyrers, ang tanong, ano ang natutunan natin dito? Siguro ito, na sa mundo ng social media, hindi sapat na mabilis ka mag-react. Mas importante na marunong kang mag-isip, mag-verify, at magbigay respeto. Dahil sa dulo ng araw, totoong tao ang nasa likod ng mga pangalan na yan, may damdamin, may pamilya, at nasasaktan din. Kung ikaw ay supporter ng MyChris, ipakita mo ito sa tamang paraan, sa suporta, hindi sa away. At kung ikaw naman ay may duda, okay lang magtanong, pero siguraduhin nating may respeto at basehan. Sa huli, ang isyong ito, maaaring hamu pa rin sa paglipas ng panahon. Pero ang impact nito, magiging paalala kung gaano kahalaga ang pagiging responsable sa bawat salita online. Ako si Kyrers, at ito ang aking naging straight reaction. Kung may natutunan ka o may opinyon ka, comment mo lang sa baba, pero sana, panatilihin nating maayos at respetado ang usapan. Hanggang sa susunod nating reaction, ingat mga idol.